Hello guys, for today's vlog, gusto ko lang i-share sa inyo ang aking kutsinta. Tinunaw ko na nga guys yung 5 basong asukal sa ating 12 basong tubig. At isinunod ko yung ating pangkulay na food coloring na red. Hinalo ko lang siya ng hinalo kasi kailangan yung tubig natin ay mag-well combine yung ating food color bago natin isunod yung ating harina. Yung harina natin ay 4 cups, guys. Pakisundan nyo lang yung ating ingredients para makuha nyo yung ating recipe. At matapos ko nang ilagay yung ating harina, hinalo lang natin. Haluin lang ng haluin para walang magbuo-buong harina. Pero okay lang naman kasi mamaya ay sasalain natin. Ayan, dinagdag ko na yung ating tapioca flour. Ang tapioca flour, guys, ay cassava flour yan sa ang ibang tawag niyan ay cassava flour. Sa amin kasi nung umuwi ako, nakita ko yabo. Naghanap kasi ako ng cassava flour sa atin. Ang pangalan pala doon sa amin yabo. Yun, kaya yun ang ginamit ko nung gumawa ko ng kutsinta sa Pinas. At isunod natin yung ating dagdag na pangkulay, yung ating sapran. Nag-try kasi ako niyan guys, yung ating sapran. Hindi siya maganda, so hinaluan ko siya ng red para medyo nag-pink-pink yung kulay niya. At kung nakita niyo, hinahaluan ko na siya ng ating lye water. Yung lye water, yan yung nagpapakunat ng ating kutsinta. Yan talaga yung pinaka pampakunat ng kutsinta, ang lye water. 4 na tablespoon ang nilagay ko at nagdagdag tayo ng asin para pampatamis ng ating asukal. Yung asin, siya yung nagpapatibay ng tamis ng asukal. Ayan, matapos ko na nga guys na naihalo ang lahat ng ating ingredients ay hinalo lang natin at sinala natin yung ating mixture para siguradong walang buong-buo yung ating gagawing kutsinta. Ayan, naglagay na nga ako ng langis sa ating mga molder at kailangang haluin ulit natin yung ating mixture para siguradong walang namuo sa ilalim. Ayan, nilagay ko na sa ating, sa steamer. Habang piniprepare natin yung ating steamer at nilalagay na natin sa molder yung ating mixture, ay kailangan nagpapainit na tayo guys ng ating tubig sa ating steamer. Kailangan bago natin siya isalang ay kumukulo na yung ating tubig. Tapos yung ating apoy, kailangan nasa medium heat lang kasi pag malakas yung apoy natin, yung ating kutsinta ay merong butas sa gitna. So, yun, kailangan mahina lang yung ating apoy. Huwag natin siyang lalakasan. Pinatong-patong ko lang siya kasi hindi naman siya puto na kailangang umalsa. Ayan guys, matapos ng 20 minutes, luto na yung ating kutsinta. Kita nyo, wala siyang butas sa gitna kasi mahina lang yung ating apoy. Nilagay lang natin siya sa medium heat kaya hindi siya nagkaroon ng butas sa gitna. Ayan nga guys, nilipat na natin sa ating sa ating tray. Matapos nating pinalamig ng ilang minuto, nililipat na natin siya. Kung napapansin niyo, napakaganda ng kulay ng ating kutsinta, 'di ba? Ayan guys, kung gusto niyo at nagustuhan niyo ang ating video at gusto niyo talagang magkaroon ng kayo ng dagdag pagkakitaan, pakisundan niyo na lang at yan yung ating recipe. Paki-screenshot niyo na lang guys. Sayang din magkaroon tayo ng kunting pagkakitaan, pambaon-baon sa ating mga estudyante, lalo ngayong pasukan, pwedeng panglako yan sa mga eskwelahan. Ayan guys, kung nakatulong sa inyo ang ating video, paki-share na lang. Palambing naman sa inyo mga idol, paki-share na lang sa ating mga kapwa creator na gusto ring kumita. Ayan, thank you so much for watching. Bye-bye. Love you all.